Sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo ang iba't ibang paraan para magamit ang GGives ni GCash. Kasi meron tayong iba't ibang way kung paano natin yan magagamit dahil yan ay para na ring credit card. Tara, simulan na natin. Ang unang paraan para magamit ang GGives ay dito mismo sa GCash app. So dito, magagamit mo yung GGives kapag magbabayad ka online sa iba't ibang mga billers. Para magamit yan, hanapin lang natin yung bills at i-click natin. At dito nga ay meron tayong makikitang iba't ibang categories. Pwede tayong magbayad ng electric utilities, water utilities, cable internet, telecoms, at iba't iba pang billers. So dito pwede natin gamitin yung ating GGives bilang pambayad. Pero tandaan din natin na hindi lahat ng billers ay tumatanggap ng GGives as payment. So kinakailangan din nating i-check yan. Paano ba natin malalaman kung ang biller natin ay tumatanggap ng GGives bilang payment? Magbigay tayo ng example. Punta tayo dito sa insurance. Yan, kita na ninyo yung insurance. Kung meron kayong makikita na GGives dito sa baba, like for example ito sa PNB, meron din dito sa may BPI. Pag may ganyan kayong nakita na nakalagay yung GGives, ibig sabihin sila ay tumatanggap ng GGives as payment. Kung wala naman kayong makita, ibig sabihin hindi sila tumatanggap. At ganun din sa ibang categories. Ibak natin. Ngayon, subukan naman natin dito sa may transportation. Ayan, dito naman sa may transportation, makikita natin yung AirAsia, Airigo Travels, AP Cargo at madami pang iba. Dito ay makikita rin natin na tumatanggap sila ng GGives, halos lahat. So yan, marami naman yung pwede ninyong paggamitan ng GGives dito sa mga online billings. Ang second way naman natin ay humanap kayo ng merchant. Kahit anong store yan o tindahan. Pwedeng Mercury Store, pwedeng grocery store, o loading station, kahit anong tindahan. Tapos, titingnan lamang ninyo kung sila ay mayroong QR code na parang ganito. Kasi karamihan naman sa mga stores ngayon ay tumatanggap na ng payment using QR code. Kailangan nyo lamang i-check kung yung QR ba nila ay tumatanggap ng GGives payment. Madali lang naman yung makita. Titingnan lang ninyo sa gilid tulad nito. Ayan, kung may makikita kayo na GGives as payment, ibig sabihin lang yan ay magagamit din ninyo ang GGives bilang pambayad sa merchant na iyon o sa store. Ngayon, kung wala naman kayong makita na ganyan, ibig sabihin ay baka hindi sila tumatanggap ng GGives as payment. Pero para sigurado kayo, tanungin na lamang din ninyo yung mga tindera. Kasi minsan tumatanggap naman sila ng GGives kasi nakakapag-generate sila ng mga QR codes. Okay, so mabalik na tayo. Kung meron kayong makita na ganito, na mayroong GGives as down payment or GGives payment, ang una nating dapat gawin ay mag-login tayo sa GCash app. At mula nga dito sa may home, i-click natin yung QR code. At itatapat lamang natin yung QR dito sa box. At once mascan na nga natin, meron tayong option dito. Kung ano yung gagamitin natin na pambayad. Siyempre, isa-select natin yung GGives. At pagkatapos ay ilalagay natin yung amount na ating babayaran using GGives. At para naman sa ating third way, ay kung kayo ay isang owner ng mga GPO or GCash Pera Outlet. Piliin lamang ninyo yung dagdag pondo. At pagkatapos ay i-select ninyo yung GGives. At meron ditong option kung magkano yung kukunin ninyo sa inyong GGives bilang pandagdag pondo sa inyong GPO. Paalala lamang na para ito sa mga owners ng GPO. At yan po ang mga paraan kung paano natin gamitin ang ating GGives sa ating GCash. Sana nakatulong kahit paano ang video na ito. At huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga latest tutorial videos. Thank you!